Um, Welcome, Kirsten, and hoping maka-join pa yung iba, sila Caitlin and the other ladies, sila Luis. Ayan, so right now we will start. Ayan, it's already 6:21. So let's pray, dear Lord God, Heavenly Father, salamat po sa gabi ito. Bless you po ang aming online. And thank you, Lord, kasama po si Kirsten. And maging maayos po sana yung signal and also ito pong devotion kay Panginoon Madulhati. Ganit Panginoon, kayo po ang manguna, maging blessing po sa bawat isa. And salamat din po sa gabing ito. Bless this day. So pray. Amen. Okay, so, ayan, so di ba tayo magpapakatagal? Ayan, ah, grabe yung sipon ko. Sumasabay siya. So, basahin ko yung verse, Psalms 13, 1 to 6. Sabi dito, "How long wilt thou forget me, O Lord?" Wow. Si David, ang awit niya para sa Panginoon ay sabi niya, "Lord, kailan mo ako kakalimutan?" Sabi, "Forever? How long will thou hide thy face from me?" So, hinahanap niya ang Panginoon. So, I think he is in the deepest, or the down, part of his life na sa panahon natin ngayon napakalungkot na pinagdadaanan niya kaya hinahanap niya ang Panginoon dito sa verse na 'to. "Nagtatago ka ba sa akin, yung mukha mo Panginoon?" So, ayun yung pagkakasabi niya dito. "Hanggang kailan mo ako kakalimutan, Panginoon?" So, gano'n siya yung, pakikipag-usap niya or awitin niya para sa Panginoon. Sabi sa number 2, "How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily?" So, sinasabi niya, "Lord, hanggang kailan? Araw-araw ang lungkot ng puso ko." Grabe. Kahit si David meron din siyang ganitong emotions na araw-araw sabi dito. "How long shall my enemy be exalted over me?" Hanggang kailan yung mga kaaway ko? Grabe na 'to, wow, parang gano'n ako sa panahon na 'to, grabe na 'to, todo-todo. So gano'n siya, gano'n yung kanyang hinanakit sa buhay. Sabi niya, "Consider and hear me, O Lord my God." Grabe 'no? "Pakinggan mo naman ako, Panginoon, aking Diyos. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death." Ay grabe, sleep of death? Di ko 'to na-Google pero ang lalim nung ibig niya sabihin. Lighten mine eyes, sabihin so ibig sabihin wait lang. Okey, so ibig sabihin ayan may pumapasok. Ayan, so welcome Luis sa ating ayan nagbabasa ako ng Bible, grabe yung sabi sa Psalms 13 verse 3 binabasa ko ngayon. Sabi dito, yung lighten mine eyes, ibig sabihin mabigat yung kanyang mata, ibig sabihin lagi siyang umiiyak. "Lest I sleep the sleep of death," parang hinihiling niya na, "Lord, wag mo na akong gisingin kasi ang dami ko pinagdadaanan sa life." Sobrang bigat ng kanyang mata kasi sabi lighten, pagaanin mo. Ibig sabihin, 'di ba tayo 'pag nakakaramdam tayo ng lagi tayong umiiyak, parang ang bigat-bigat ng natin, pakiramdam, pati mata natin, umiiyak tayo. So, hinihiling niya sa Panginoon yun, "Lord, pakinggan mo naman ako, ayoko na ng ganito, lagi akong umiiyak. Laging parang ayoko ng gumising." Ayan, sleep of death, ibig sabihin hindi na siya magising, hinihiling niya yon. Sabi niya sa number 4, "Lest mine enemies say I have prevailed against him, and those that troubled me rejoice when I am moved." So, ang sabi niya yung mga kalaban ko laging grabe napaka-ano sa akin, 'di ba? So, "Lord, tulungan mo ko sa trouble na 'to, bigyan mo ko ng kasiyahan, rejoice when I am moved." 'Pag naka 'Ngayong araw bigyan mo ako ng kasiyahan para sumunod na araw kayanin ko, kayanin ko, kayanin ko, 'di ba?
So, gano'n yung prayer and song ni David sa Panginoon. Sabi niya sa number 5, "But I have trusted in thy mercy." Naniniwala pa rin ako sa iyong kahabagan at ang aking puso kahit mahirap yung pinagdadaanan niya, ang aking puso ay magsasaya dahil sa kaligtasan. Okay, sino ba yung tagapagligtas natin? Ang Panginoon. Grabe, pagkatapos sabihin ni David na, "Lord, pakinggan mo naman ako, Lord, hanggang kailan mo ako kakalimutan?" Pero pa-end nung sinabi niya, "Magsasaya pa rin ako sa'yo, Panginoon, dahil ikaw ang aking kaligtasan." Wow, grabe, positive pa rin sa huli. At ano nung sabi sa number 6? "I will sing unto the Lord because He hath dealt bountifully with me." Sa lahat ng negative na nangyayari sa buhay niya, sa huli, ano sabi niya? Kakanta pa rin siya para sa Panginoon. Magiging positive pa rin siya kasi 'di ba 'pag may kumakanta tayo 'di ba, ewan ko lang sa inyo kung na-experience niyo, ang lungkot-lungkot ng araw na 'to ta's may biglang pumasok sa isip mo na kanta. Ako kanina pinatutugtog ko yung ano, God, parang God meant it all for good. Ayan, ko yung kanta, maganda yon. Pakinggan niyo. Lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin ay para sa ikabubuti natin. Bagamat parang yung iba sa inyo, napaka-negative naman na nangyayari sa mundong 'to, lahat na lang, ako na lang lagi may kasalanan. Paggising sa umaga, ay iba na pala yung kanta na pala yun. So, ibig ibig sabihin, si David hindi siya na-excuse sa kalungkutan. Same as we because we are human being. Okay, so alam ko nalulungkot din si Ma'am Abby, andito siya ngayon kaya nanonood siya kasi malungkot siya. So, or si Kirsten nalulungkot siya at si Luis at ako din nalulungkot din ako paminsan-minsan. But anong sabi ng Panginoon? Okay, magtiwala tayo sa kanya, 'di ba Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all thine heart." Okay, 'wag kang mag-isip ng ikasasama mo because you need to trust God. Ano ba yung nangyayaring problem sa'yo? Grabe nga si David, eh, dito sa sinasabi niya sa Panginoon, sa awitin niya para sa chief musician at yun ang Diyos natin. Sabi dito, deserted soul, ay grabe. Iniwan. Oh, deserted. Grabe yung pakiramdam ni David dito, parang wala siyang kakampi. Pero sa huli, anong sabi niya? "I have trusted thy mercy." Maniniwala pa rin ako sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kahabagan, sa kanyang um, sa Panginoon, sa kanya pa rin siya magtitiwala at the end of his rants. Nag-rants siya dito, 'di ba? Nabasa niyo ba? Sinend ko sa GC. Grabe si David mag-rant sa Panginoon. 'Di ba yung song na 'to, A Psalm of David, awitin niya para sa Panginoon ay negative pero sa huli naging positibo pa rin siya. "I will sing unto the Lord because He hath dealt bountifully with me." Mas marami pa rin yung blessings or positive na nangyari sa buhay niya. Kaya magpapatuloy siya, gumawa siya ng awitin, etong Psalms ay awitin, lahat para sa Panginoon. Dahil gano'n niya kamahal ang Panginoon. So, in spite of what we are in status right now, ayan. Ang hirap huminga. So, yan. Example na lang sa'kin. Okay, so, sa pinagdadaanan namin ngayon sa family, sa ginagawa ko everyday para sa school, or para sa nasisipon ako, grabe. Ayan, naku naiyak yung sipon ko, grabe humaharang na yun sa kabilang ilong.
Yung ilong ko yung naiyak. So, grabe ang huminga. So, in spite of what yan, itong health ko, ayan, kahit pagod ako, masama pakiramdam ko, in spite of all this, nahihirapan ako sa responsibility na meron ako. I need to continue, I need to do my best, I need to do what is right, ayan, kahit sabihin natin naman okey, hindi po ako yayaman sa ginagawa ko. Ayan, kung yayaman ako dito sa ginagawa ko, okey, so siyempre, tawag dito, siyempre 'di ba, nagiging blessing tayo in spite of not, um, hindi gano'n, hindi ako well off, okey, hindi ako mayaman, okey. Masaya ako sa ginagawa ko, nakakatulong ako sa family, sa mga bata, the same time kahit physically tired, and eto may sipon ako, eh, may ubo, but gagawin ko 'to para sa Panginoon. Sabi ko nga kung may umattend or wala, magvi-video ako, magse-send ako ng recorded at i-a-upload ko sa YouTube. Basta gagawin ko 'to sa Panginoon and I will not be accountable because, we have set this and I'm so blessed. May nag-edit ng invitation just to remind everyone na nasa GC, kahit ba yan ay naka-archive, ano ba yun tawag dito? Kahit yan ba ay, ano ba ginagawa ngayon yung, unread ba yun? Hindi ko na okey, so whatever. Kukusang yan kung naka-spam ba yan, basta nagre-remind tayo na, okey, kailan natin gagawin yung virtual. Ini-invite natin sila mag-attend ng Thursday, ini-invite natin sila mag-attend ng Sunday. So, gagawin natin 'to para sa Panginoon hangga't tayo ay malakas. Lagi ko nga sinasabi, alam naman yon until God calls us home. Siguro kung nasa ospital ako siyempre hindi ko 'to magagawa or kaya sobrang sama ng pakiramdam ko dahil, manageable naman, sipon lang naman 'to. Okay, will continue. Ayan, so kanina naman hindi ganito yung sipon ko, but sabi ko nga, go lang. How long will doubt forget me, O Lord? So, grabe yung sinasabi ni David sa Panginoon, yung rants niya. Pero at the end of of the verse, okay, I will sing unto the Lord because He hath dealt bountifully with me. Mas marami ibinigay pa rin ng Panginoon. Una, buhay. Binigyan tayo ng buhay, alagaan natin 'tong buhay na 'to. Pinahiram 'to sa atin, okey, pinahiram ibig sabihin hindi sa'yo 'yan, buhay ka nga pero 'yang buhay na 'yan, buhay ko ay pinahiram lang sa'tin ng Panginoon. Ngayon, saan mo gagamitin ang buhay mo? Isip, saan natin gagamitin ang buhay natin? Nasa sa'yo 'yon. Hindi ko alam ang puso niyo, hindi ko alam ang, utak niyo, but God knows saan mo gagamitin ang buhay mo. Ang tanong, binigyan ka niya ng buhay, saan mo gagamitin 'yan? Mag-a-addict ka ba sa games or gagalingan mo sa school para matuwa yung parents mo? Baka someday dahil diyan, ma-invite mo sila, sorry, na-invite mo dito sila sa simbahan na sa gawain ng Panginoon and then dahil faithful ka sa Panginoon, maganda yung testimony mo, one day baka sakali makasama mo sa gawain ng Panginoon ang family mo. So, we never know what will happen. But God is good that we are all doing our part bilang isang anak ng Diyos
napakabuti ng Panginoon kahit tayo nakakalimot tayo sa Kanya, kahit tayo nakakalimutan natin mag-pray or magbasa ng Bible or salita ng Diyos or nakakalimot tayo na gawin yung tama. Napakabuti ng Panginoon kasi binigyan niya pa rin tayo ng buhay. Kayo wala kayong sakit, bata pa kayo, okey, compare sa age ko. Pero nagagamit niyo na yung buhay niyo sa Panginoon, na dapat nagse-share kayo sa loved ones niyo, classmate niyo, ka-work niyo, kapatid niyo. Kasi bata pa kayo, eh, narinig niyo na yung salita ng Diyos. So, ang Panginoon umaasa siya sa'tin na balik natin sa kanya yung dapat, 'di ba? Maging magandang testimony tayo. Kung pinagbutihan mo sa pag-aaral mo, ang blessing niyan may awards ka sa dulo, 'di ba? Kung pinagbutihan mo sa work mo, may bonus ka. Nagbutihan mo sa gawain ng Panginoon, may reward ka, may crown. Okey, kung familiar kayo sa crown, crown of rejoicing, crown of life, incorruptible crown, ayan. So, maraming crown. Pero ang tanong, are we worthy of that crown, the reward na ibibigay sa atin ng Panginoon or tagapalakpak lang tayo doon sa mga faithful na mga anak niya, compare dun sa mga anak ng Diyos na walang ginagawa, 'di ba? So, anong sabi ni David? "I have trusted in thy mercy. I will sing unto the Lord because thou hast dealt bountifully with me." In spite of negative, kayo hindi pa kayo namamatayan ng mahal niyo sa buhay, okey? Kami namatayan na kami. Parehas na year, lola ko and father ko. Mabigat 'yun. Siguro kung hindi ako Kristiyano, hindi ako nakakilala sa Panginoon, nasa bahay na lang ako, nagmumukmok ako do'n at hindi na ako magcho-church. Possible gano'n kasi sasabihin ko, "Lord, nagcho-church naman ako, bakit yung lola ko, yung daddy ko kinuha mo?" Oh, 'di ba? Puwedeng gano'n yung reaction ko. 'Di ba may mga gano'n na imbes tinanggap niya yung pangyayari, nagalit siya sa Panginoon, lalo siyang tumigil sa Panginoon, 'di ba? Magkasunod, ilan lang ang gap ng daddy. March ba ang lola? 6 months lang yata, 'di ba? Masakit for me. 9 months na siya bukas. Tama ba, Bi? Yeah. Ayun, 9 months na si daddy, na hindi namin siya kasama. Kayo kasama niyo yung family niyo, kapatid niyo, yung nanay and tatay niyo, kasama niyo sila or nakikita niyo pa silang buhay, okey, yun na lang. So, what you gonna do for them, 'di ba, habang buhay sila? Kasi sabi nga, eh, 'pag patay na 'yan kahit anong sabihin mo, I love you," hindi na nila maririnig 'yan. I'm sorry," hindi na nila maririnig 'yan. Kahit bigyan mo sila ng magagandang bulaklak, hindi na nila makikita 'yan. Or bigyan niyo sila ng magagandang damit or anything, hindi na nila ma-appreciate 'yan kasi wala na sila. So, ano yung puwede ibigay mo sa kanila? Kaligtasan, i-share mo. Si Jesus Christ yung tagapagligtas, siya lang ang magbibigay sa'tin ng buhay na walang hanggan. Siya lang yung ating savior. Si God lang ang ating hope after this life na madaming problema, madaming challenges, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa bulsa, ayan, sabay-sabay lahat ng sakit. Ang Panginoon lang magbibigay sa atin ng at the end of this life, ng kasiyahan talaga. Na wala ng sakit na mararamdaman or kalungkutan or depression, anxiety, overthinking, pagsasakit sinasaktan ng sarili, okey? Panginoon lang.
But I am telling you that that problem is meant to be faced. Ang mga problema dapat harapin. Hindi dapat pagtaguan or sumuko. Ang 'pag may problema, may mga sa problema sa harapin mo 'yan. Problema sa pera, harapin mo 'yan, diyan magtrabaho ng maayos. Problema sa ganito, harapin niyo 'yan. Pag-aaral, bilang estudyante kayo, harapin niyo ang problema, nandiyan 'yan. Hindi dapat sumuko kundi dapat hanapin yung solusyon. Okay, una, solusyon, ibibigay sa inyo, ask God. Pangalawang solusyon, study. Okay? Pangatlo, pray. Pray kayo lagi, "Lord, tulungan mo ako maging masipag. Meron kami research, may assignment, may project. Pakita mo sa akin saan ko siya ire-research at tulungan mo ako magsulat ng maraming isusulat para makapasa ako ng assignment or written task or performance task." Okay? So, at the end of this life, maraming problema. But, after this life, kapag anak ka ng Diyos, wala ng problema. So I hope this is a great reminder for everyone na 'wag nating kakalimutan yung Panginoon sa lahat ng pinagdadaanan natin because andiyan lang siya. Tayo lang yung nakakalimot. That's why He is challenging us. Okay? Even me, meron akong challenges because I am not perfect. I need to do what I need to do because God is not finished with me. Sabi nga, 'pag hindi pa tapos ano ba yun? Kapag hindi ka pa tapos, as in hindi ka pa patay, okey, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Hangga't buhay tayo, merong purpose ang Panginoon sa atin. Hangga't di ka pa tapos, hindi ka pa tapos, okey? Nage-gets niyo ba yun? Kasabihan yun. Okey, hangga't di pa tayo kinukuha ng Panginoon, hindi pa tapos yung plano ng Panginoon para sa'tin. Malinaw po ba? Kaya hangga't di pa kayo tapos, hindi pa kayo tapos. We are all under construction. Lahat tayo ay under construction. Ibig sabihin unti-unti made-develop pa tayo para gumanda, maging maayos, maging, ma-reach niyo pa yung mga goals niyo sa buhay. Okay po? So again, hangga't di ka pa tapos, di ka pa tapos. Hangga't di ka pa kinukuha ng Panginoon, hindi pa tapos ang plano ng Panginoon sa'yo at sa akin. Kung kukunin na ako ng Panginoon, mamamatay ako for whatever reason and I don't know that, sabihin tapos na ang plano ng Panginoon sa buhay ko, nagawa ko na yung purpose ko. Hindi ko kayo tinatakot. Darating tayo sa punto na may mawawala. Okay? So, I hope and pray na kapag ako nawala, I hope and pray that you continue in the Lord. Lahat kayo, maganda kung nasa langit ako at kung makikita ko man kayo, naka-graduate na kayo, meron na kayong pamilya, naglilingkod sa Panginoon, tapat kayo sa Panginoon, maganda ang buhay niyo. At kung makikita ko nga kayo sa langit na gano'n nga, siyempre magiging masaya ako, 'di ba? Yeah, so sorry, ayan. Nahirapan na talaga ako huminga. Okay. So, do'n tayo magtatapos sa ating devotion. So, I hope you read God's word and God's word will help us. Sabi ko, "Lord, ano ba yung dapat na i-share ko sa ngayon?" Siyempre dapat yung mabe-bless ako. Una, kasi gusto ko ituro sa inyo how God has been good sa buhay namin, sa buhay ko. Kahit nawalan kami ng dalawa kamag-anak at mahal ko sa buhay last year. But still, I thank God. It's July 1st na. Yay!
July 1 na po ngayon, grabe nakatapos na tayo ng January, February, March, April, May, June, 6 na buwan na yung natapos. Salamat sa Panginoon kasi 6 na buwan na lang tapos na ang 2025. Grabe. Natutuwa ako kasi ang dami naming pinagdaanan this year. And then hanggang ngayon, meron pa rin naman kaming pinagdadaanan but I'm so thankful kasi natapos na yung iba, 'di ba? So ibig sabihin, napagdaanan ko na yon, kung darating ulit yung problemang gano'n sa buhay ko, kakayanin ko ulit ito, okay. So I'm so blessed na kalahati na ng taon ang natatapos, bagamat nalulungkot kami kasi tomorrow 9 months na ang daddy sa I mean, 9 months na siya living, okey tama ba? Namatay, 9 months na siyang nawala sa'min. But 9 months na rin siyang masaya kasama ang Panginoon. Sabihin wala na siyang sakit do'n, 'di ba? Wala na siyang oxygen na kailangan, hindi na siya nagsa-suffer. So 9 months na siyang walang suffering or health problem. So, at the end of this life, magkikita rin kami someday. Hindi ko alam kung kailan, but alam ko kaya wala na si daddy tapos na yung mission niya dito sa mundo, hanggang October siya last year, sabihin nagawa niya na yung dapat niyang gawin kaya kinuha na siya ng Panginoon. And I just hope and pray that kayo gawin niyo yung best niyo, kaya para wala kayong pagsisisihan, wala kayong regret 'pag grumaduate kayo ng high school, grumaduate kayo ng college, at kapag may trabaho na kayo, wala kayong pagsisisihan. So, do your best always. So, that's an advice, okay, and trust God. Okay, so that will end our devotion. Wala muna tayong question and answer because ay, nahihirapan akong huminga. Gusto ko na suminga. Okay, sumabit pa. Gusto ko ng ano, may lilinisin pa ako talaga actually. Ayan, so marami pang gagawin din ako but ayan, so I'm so blessed na kasama ko kayo Kirsten and Luis for tonight. So I hope naging blessing sa inyo ang ating devotion and, screenshot ko na lang if you could open your camera much better. Ayan, so let's, have our, picture taking. Ayan, so kindly open your camera. Paano ba 'tong akin? Naka-phone lang din kasi ako. Hi, Luis. Ayan, so okay. So, screenshot, 1, 2, wait lang, 1, 2, 3. Okay, thank you so much, Luis and Kirsten. 'Di muna tayo sharing but thank you for joining. Let's close in prayer. Let's pray. For this time, dear Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa kabutihan niyo. Maraming salamat na kasama po si Kirsten and si Luis sa aming virtual growth point class. Pagpalain niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Ganun din Panginoon sa kanilang trabaho at ganun din po sa kanilang pamilya. Continue to bless them and guide them. Ano po yung decision nila and also sa kanilang mga dapat tapusin at asikasuhin. Help them, Lord, to be a blessing to the people around them. And also bless them, O Lord, na meron po silang mga unspoken prayer requests, pinagdadaanan sa buhay. Help them, O Lord, to have peace and right decision in every day of their life. Once again, we love you, O Lord. We thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen. So God bless, ladies. Have a blessed night. Thank you for joining. Bye-bye. Thank you, Luis and Kirsten. Bye.